Magandang araw at ito po ang ating panibagong reaction video. Ayon po kay Atty. Trixie Cross, kailangan pala umanong manalo itong mga Nograles pagdating po sa Davao. At alam natin na ngayon ay napakalaki po ang pondot makinarya na itong mga Nograles para umano'y talunin itong mga Duterte. At kung totoo ang lumalabas na mga impormasyon na handa po sila umanong mamili ng buto para sila ay mananalo, sila kaya ay magtatagumpay dahil ang mga taga Davao ay mahirap pong madala sa pera, lalo na subok na po yung tatak Duterte sa kanilang pagpapatakbo sa Davao, na nadala nga po ito ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dito po sa buong Pilipinas, at napaka-epektibo ito na kung siya nga po mabigyan pa ng pagkakataon na tumakbo muli sa pagkapresidente, siguradong mananalo pa rin ito. Base sa survey, sa pagkasenador ay pasok pa rin ito. Umangat ito sa number 1, number 2, or number 3. Ngunit mas pinili nga po ni dating Pangulong Digong na bantayan o manatili sa kanyang baluarte para hindi ito makuha ng ibang mga tao o mga Nograles, dahil siya nababangala na posibleng bababoyan po ng mga Nograles itong Davao City na matagal na po nilang iniingatan, pinaganda at binagyan po ng magandang pangalan, not only in our country but international. Kaya nare-recognize po ang Davao na isa po sa pinaka-safest country sa buong Southeast Asia. Okay, panoorin natin itong magandang topic po na dinidiscuss ni Atty. Trixie Cross dito po sa DZER 1026. Let's go. Tutuos ng mga Duterte Nograles. Huli silang nagtuos yung tatay ng mga Nograles versus tatay ng mga Duterte for ano lang yun, for mayor, no? Pero ngayon ata yung first time na talagang nagtapatan sa lahat ng posisyon na tinakbuhan nila, maliban na lang siguro sa party list. Dahil yung si Carlo Nograles, tatakbong mayor, yung si Migs Nograles, tatakbong congressman, tatapatan ni dating Pangulong Duterte bilang mayor, tapos si Pulong Duterte, kalaban ni Congressman Migs, si Mayor Baste, talagang yung parang dinipensahan yung kanilang stronghold talaga, pati na yung mga anak ni Pulong pinatakbo rin sa ibang mga distrito, kasi parang una yatang napansin, siguro ang tawag nito, natunugan nila yung strategiya ng kalaban. Kasi noong barangay, ito yung naririnig ko na dati, barangay elections, pumupwesto na yung mga barangay chairman, barangay officials ng mga maka-Nograles. Kaya doon sila parang, parang anong nangyari dito? Akala ko ba nag-reconcile na tayo, puring-puri kayo sa mga Duterte, gamit na gamit ninyo yung mga Duterte, natulungan kayo ng mga Duterte na makakuha ng mga posisyon. Kung ano yung mga posisyon nakuha ninyo ngayon, attorney, anong nakikita mo rito? Well, hindi ito nakakagulat kasi alam natin ang mga Nograles are political turncoats anyway. Kahit dun sa panahon ng kanilang ama, nung nabubuhay pa ang kanilang nasirang ama, then nakita natin na, di ba, parating tinatapatan si Rodrigo Duterte until he decided, well, if you can't beat them, join them. Lalong-lalo na nung mukhang mananalo na si Pangulo sa pagkapangulo ng 2016. Nakikita natin na napaka-drastic nung kanilang pag-about face. So, if they can do that for you, they can do that against you. So, hindi na So, ibig sabihin na tunay pala na mga manggagamit at traidor itong mga Nograles. So, kung ganyan po yung kanilang pag-uugali, no? Hindi nga sila nananalo dahil hindi nila matalo itong mga Duterte, nakipagkaibigan, kaya binigyan po sila ng magandang posisyon. At nung 2022 nga po, no, inendorso na nga po, pati itong si Mig Nograles ay inendorso na nga rin po ni BP Sara, PRRD, at ng mga Duterte. Kaya nanalo po yung kanyang party list. Sila talaga ay sadyang manggagamit, no, at mga traidor. So katulad po yung nakaupo ngayon sa Malacanang at itong si Amy Marcos na manggagamit at traidor. So pag mga ganitong klaseng tao, no, mga kababayan, dapat maging wise na po, particularly po yung sa mga lugar o sa ating bansa rin po, marami po mga tumatakbong senador ngayon na manggagamit. Dapat maging wise na po tayo, no, at hindi na po tayo dapat maging sunod-sunuran o maniwala po sa kanilang mga pambubudol, matatamis na salita. Di po ba? Ulat ito. Plus, maaga rin naman po nagpakita ng political color si Congresswoman Migs.
Doon sa ano pa lang, very, very active siya sa panggigipit, or sorry, sa pagki-question very harshly in Tama, panggigipit po yun. the Committee on Appropriations, dun sa Committee on Franchises, marami siyang participation. At nakikita po natin na, kumbaga, hindi na niya tinago. She doesn't bother to hide it. Si Carlo naman was appointed, head ng Civil Service Commission. And at the start, kumbaga, very diplomatic. And before that, he was also CABSEC. So nakikita natin, nagmamakinate sila. They moved, nagulat ang lahat talaga. Kahit nung ako, I remember, na nung na-appoint na cabinet secretary na CABSEC, itong si Carlo Nograles, nagtaka ako, wait, how did he come to deserve this? Kasi ang fill in niya na position used to be occupied by CABSEC June Evasco. Kung nakikita natin kung bakit siya nandun, matagal na siyang kasama ni Mayor Duterte noon, matagal na silang magkaibigan, and has organizational skills that he learned from his time with the left. So, dito with Carlo, who is primarily a politician, nakakagulat na naging CABSEC siya. And then later on, nag-machinate to get into a position para tuloy-tuloy yung kanyang serbisyo. Once he was in position, nakipag-usap sa BBM administration and somehow managed to survive. And we know that in the BBM administration, to survive, you need the skills of a seasoned turncoat. Kumbaga, Hindi mabanggit po ni Attorney Trixie Cruz, no, yung mga masasakit na termino para po dito sa mga Nograles. So, napakasimple lang, mga kababayan. Obvious na obvious po yung pagiging manggagamit po nila. Kung sino po yung nakaupo sa pwesto, parang linta nga po na talagang dumidikit at sumisipsip po sila. So, ngayon ay harap-harapan na po nila na binabanatan po itong mga Duterte, mga allies po ng mga Duterte. Dahil alam naman natin at kitang-kita po sa mga kanilang galawan na sila po ay nakikinabang at pinupunduhan po sila nitong si Tambalos Lusten para tuluyan na pong erase, no? I-delete yung mga Duterte sa Davao City. Yung kumbaga parang you have to be slippery. Kailangan madulas parate. Hindi lang sa dahil nagpapadulas ka, but you must be able to ingratiate yourself with the authorities. Now, titingnan din po natin, parang may deliberate contrast na pinapakita dito si Carlo kay former President Duterte. Ang plano niya is to provide himself with the yung parang kunwari siya yung solid, siya yung hindi nagmumura, siya yung, well, I don't know what else he's going to show because kung sa accomplishments, ano yun? Siya yung sumasayaw. Sumasayaw daw po. Hindi natin alam kung sasayaw siya, pero I'm sure matatalo siya ni dating mayor. Aban, yung mga nasa administrasyon noon, talagang ang ipinagmumukha nila na sila ay mga matitino, hindi palamura. Sa likod ng camera lang sila nagmumura. Yung mga yung parang matitino sila. So, mahirap itong mga kunwari hindi nagmumura, kunwari mabait po, no? Pag nasa harap ng camera. So, parang nasa administrasyong bangag din ngayon. Kunwari makatao, no? Makahirap, hindi nagmumura, pero ang totoo iba naman pala ang kanilang galawan kapag walang kamera po, no? Tapos ito, probinsyano, the way siya magsalita, akala nila probinsyano lang. Mababa yung tingin nila dahil probinsyano lang ito, mura, hindi ito bagay. Ganyan yung kanilang imahe na pinupukol dito. Ngayon, parang ganito ba yung nakikita mo na ganun din na senaryo na nakita nila na hindi naman effective pero gagawin pa rin nila. So ang tingin ko rin dito, iba rin kasi itong si Duterte, he's always full of surprises. Halimbawa, tama kayo, noong 2016, di ba? Expected din naman na he would come in as the probinsyano. Tapos, kasi kinukultivate niya talaga yung image na yun. He sets out to be the underdog. Siya na nga yung leading, pero yung kanyang impression, yung kanyang projection, siya pa rin yung underdog. Tapos, surprise, during the debates, nakita natin na suddenly merong mga graceful moments. Like, you don't expect this from Rodrigo Duterte. Nakita natin, bruising talaga, madugo yung campaign. But when he comes up against Miriam Defensor Santiago, he says, he has a long-winded speech and then he says, and so, Madam Miriam, my question to you is this. How are you?
For me, di ba, Oo. that was a high point. It was very graceful. It gave a nod dun sa capabilities ni Miriam Santiago. Mm. And at the same time, ayaw niyang makipagbardagulan because he knew she was sick. So he wasn't intending it to be a bruising campaign. He was even willing to give her all the points for this particular debate, but he was more concerned about her well-being. Yung bigla kang gaganunin, when nag-expect mo ka na na bardagulan talaga to na bakbakan, and then in the middle of that, he will drop Tsaka meron din grace siyang note. pagpuri na mas bagay ka maging presidente. Binanggit niya rin May yun. ganyan. Oo. 'Di ba? So, May mga ganyan, oo. di ba? Patunay lang po na talagang mapakumbaba din po talaga itong si PRRD at magaling makipagkaibigan, no? Kahit noon pa man, magaling makisama. Kaya nga po na-handle niya po yung ating foreign policy, no? Kasi dahil sa galing niya po makikisama, China, Amerika man o Russia, no? Pantay-pantay po yung kanyang pagkakaibigan. At totoo lang, nakinabang po tayo mga Pilipino sa pagiging magaling, no, na player nga po, magaling makisama itong si PRRD. Now, which is mahirap actually kumpara sa administrasyong ito ngayon. Kaya siguro patuloy natin itong hinahanap, itong talagang Duterte brand of government na ngayon gusto nga ng taong bayan ay bumalik po ito. No, kahit nung 2022 pa sa pagka-presidente si Sara talaga yung tinutulak ng sambayan ng Pilipino. Marami tayo, kasama po tayo sa nanawagan na Sara, Ran Sara, no, pero yun nga po mas pinili niya muna na maging vice presidente. Ito po yun nangyayari sa atin ngayon. So dahil napag-usapan na po natin mga kababayan itong mga Duterte, so balik po tayo sa Davao. Kagaya nga po ng sinasabi po ni Attorney Trixie Cruz na kailangan talaga makuha ng mga Nograles itong Davao. So sa anong paraan mga kababayan? Paano nila lalasunin ang isip ng taong bayan, no? Para maniwala po sa kanilang malaking kasinungalingan at ang kanilang plataforma, no, na gustong gawin ngayon o kahit yung mga plataforma ngayon ng kalaban po ng nasa Duterte slate ay nagawa na po actually ng dating presidente. So kailangan na lang talaga i-improve, kailangan na lang ipagpapatuloy, which is hindi po ipinagpapatuloy nitong Marcos administration. At ngayon gusto nilang burahin ito, no, para maging tatak sa tao yung bagong Pilipinas. Pero kung titingnan po natin itong bagong Pilipinas na sinusulong po nitong Marcos administration, palpak nga po, no? Palpak, walang nagawa at talagang puro pangurakot po, puro pagnanakaw sa kaba ng bayan yung nangyayari. Bakit nasabi natin yan? Kasi ang daming budget, napakalaki yung budget. Imagine mo, for 2024, 5.7 trillion. Tapos for 2025 is 6.3 trillion. Pero wala po mga proyekto na tayo ay nakikita at mahina din po yung serbisyong pampubliko, no, sa atin. Kahit yung mga sa OFW, napakahina din po yung kanilang serbisyo, napakabagal. So kaya magtaka po tayo, kaya mapapaisip na talagang puno ng korupsyon ang nangyayari ngayon sa administrasyong ito. At kung sakali pong makuha ng mga Nograles ang Davao, baka ganon din po yung kanilang gagawin at ang lahat na kapalpakan, parang Marcos style, no? Naisisi po nila sa nakaraang administrasyon. No, at the back of the mind of many of our voters. Pero you're right, ang tingin ko dyan is that if it comes na the Duterte juggernaut just eats up alive the remaining Nograleses. And yun nga, my take on this one is that without their father, they need a big win. They need this. Kailangan talaga ang tapatan nila isang malaking opponent to make a name for themselves. Otherwise, yun nga, they're in danger of becoming obsolete. Pagka na-reestablish, pagka the Dutertes expectedly win, then saan sila pupulutin? I think that's that more like instead of mabura, pero actually mahirapan tayo mahanap kung saan sila pupulutin. Mm-hmm. I don't doubt that at sureball naman talaga na mananalo ang mga Duterte. At hindi natin alam kung saan sila pupulutin, pero isa lang po yun, nasisigurado po natin na mas pinilit nilang tumakbo, hindi lang actually sa kanilang kagustuhan o bukal sa loob na kagustuhan po ng mga ito Alam natin na may mga nanghihikayat sa kanila at nagbibigay ng napakalaking pundo para lumaban sa mga Duterte. Pero in the first place, alam nila na wala po silang chance na manalo kahit gumamit pa sila ng pera o mamumudbud pa sila ng pundo o mamumudbud pa sila ng ayuda
mamimigay sila ng ayuda sa mga taga Davao kasi ang taga Davao sadyang napakawais po, no? Napakatalino po yung mga botante sa Davao. Carlo Nograles or even Migs will try to, palampasin nila yung 1-year period at maniningil na, we've been very good soldiers of this administration. Baka naman meron kaming pwesto pwede dyan. And naman this administration, unpredictable sila sa kanilang mga appointments. So I think that they will try to survive, but it will be very, very difficult in this election. Tama kayo eh. This is, alam mo yan, do or die. If they have to win, wala silang choice. They have to win. They have to win at least isang kandidato nila. Ang pinakamalaking taya dyan is, of course, si Carlo because it's the old man he's up against. Pero ako, ang tingin ko sa mga ginawa ng administration dito kay Congressman Pulong, he has a clear underdog image. And you know how Filipinos love underdogs. So, kawawa talaga ang mga kalaban nila. Pero nakikita mo ba na kasi parang naging tahimik yung buhay ni Carlo Nograles noong nalipat siya sa CSC. 'Di ba? Hindi mas maingay pa nga yung kanyang kapatid, no? Mas maraming media mileage kung pag-uusapan yung kasi sa kanya more on hindi nga masyado pag yung CSC kasi pag nagbabasa ka ng mga press releases nila maliban na lang sa paggawa ng nagsisita talaga sila sa mga empleyado ng gobyerno na walang ginagawa, mas may dating yon. Pero ngayon kasi parang medyo and ang tagal na niya nawala sa kanyang distrito. I mean, hindi ko lang alam kung nakakasalamuha ba niya yung kanyang mga constituents dyan sa area na yan. Kasi since 2016 ba, wala na siya sa distrito, di ba? Parang, yes. Oo. Congress na siya. Tapos ang tatakbuhan niya ngayon, mayor, na itong si FPRRD, kahit hindi na siya presidente, pero every time na magsasalita pa rin siya, kahit na hindi siya naging presidente, pag Duterte talaga, ginagrab agad, no? Pinagpepiestahan agad yan. So, disadvantage din ito sa side ng mga Nograles. I agree. In the case nga of Carlo, matagal nga siyang, yung presence niya wala doon. However, it's also possible kasi that medyo tago kasi yung chair ng civil service. The Civil Service Commission basically runs itself Hindi masyadong nararamdaman yung need for leadership kasi nga that's exactly how we want the civil service, the whole government to work, that the leaders are there for guidance, for policy making and so on. And I think nung pumasok si Carlo, medyo gano'n na yon, medyo tahimik na nga ang civil service. So I think that he should have, or if he knew early on na talagang dapat mag-ambisyon for a higher slot or for control of Davao. Kasi alam natin, yun po ang gusto ng national government, ng mga ng nasa administrasyon. Alam natin that a lot of effort is being taken para ma-marginalize yung Duterte influence in Davao and takot sila of a Duterte stronghold remaining in Davao City. Magkakaroon kasi ng base of operations, and with President Duterte at the helm of Davao City, ang laki ng marami siyang magagawa. He maintains may mga tao siya, meron siyang city. He has meron siyang lugar kumbaga, and territory is very important to in any kind of conflict. Having a place where you have control, you have jurisdiction, you have a territory to claim, then that you have and you have already claimed, then this gives you a foot up. So kung titignan natin yung national situation, inaatake ang mga Dutertes. Maintaining control of Davao City gives them some place where they are, unchallenged. So mataas ang stakes for them. For the Nograleses, kung late nila nalaman na yan pala ang gusto ng administrasyon para sa kanila, actually this early we can write them off. Kasi hindi sila naghanda. The groundwork is necessary in a local election. So, ayun po mga kababayan po natin, tama nga po na talagang malakas pa rin ang tatak ng mga Duterte, no?
lalong-lalo na pag Davao yung pag-uusapan. Inanalo nga, ulitin ko po, nanalo nga po sa pagkapresidente dahil sa ganda po ang kanyang plataforma at kapani-paniwala talaga. No, na yung taong bayan kahit umalis man ito sa pwesto ay talagang maganda pa rin po yung kanyang trust rating. Unlike dito ngayon sa isang bangag administrasyon, no, na mahigit 2 taon pa lang pero wala, lugmok na po, bagsak na po yung tiwala ng taong bayan sa kanya. Kaya kahit anong gawin po ng mga Nograles dyan sa Davao, malinaw po na hindi po sila magtatagumpay. At kita naman, tama, hindi po sila handa. Hindi po nila napaghandaan ito ng maayos, no? Na yung kanilang makatapat pala ay ang mga Duterte. Kahit itong si Nograles, alam nila na sila ay talo. So baka may naka-offer na rin o may nakaambang na po na position sa kanila. Kung sakaling hindi po sila papalarin, so which is, alam naman natin na yan talaga ang mangyayari, posibleng malilipat naman po yan sa ibang ahensya ng gobyerno. Lalong-lalo na po, no, sinunod nila ang utos nitong si Bangag, si Lisa at si Martin Romualdez na kalabanin po itong mga Duterte. So speaking po of election, dahil pag-usapan na po natin yung labanan ng mga Duterte at labanan versus mga Nograles, no? Ganon din po ngayon sa Tacloban. So, kasi dahil ang kinukumpara at pinag-uusapan natin dito kahit sa live stream po nitong DZER ay yung yung tagal at tiwala ng mga tao sa mga pangalang nakaupong politiko. Pero sa Davao po, di ba? First time po magkaroon ng kalaban itong si Tambaloslos. At ang pangalan niya ay itong si Nini Bacali. Bago lang po ito pero ini-endorso ng Hakbang ng Maisog at posible ng PDP kasi tinaas ni PRD ang kanyang kamay. Kaya siguro sana magising na po din yung mga taga-Tacloban at palitan na po yung kanilang leader na walang ginagawa kundi panay papreskon lang at papugi po itong si Tambaloslos. Unlike dyan sa Davao City, kung ikukumpara po nila ang syudad ng Davao City at ng Tacloban, napakalayo, no? Dahil ang Davao City, napakadisiplinado ang tao, napakaganda po yung kanilang syudad, yung wiring nasa ilalim, tapos mayroon pa silang matapang, no, na leader na handa makikipaglaban po sa mga kriminal at mapang-abuso. Kaya sigurado po tayo, mga kababayan po natin, na Duterte pa rin pagdating ng 2025 diyan sa Davao. At sana po pagdating ng 2028, Duterte or kahit sino maging partner ni Vice President Sara, basta kaysa lang sa paniniwala at pabor ang sa taong bayan ang kanilang mga plataforma. Actually, sayang din po pati ito si Attorney Trixie Cross ay naisipang hindi po tumakbo dahil ayon sa kanya kulang po yung kanyang makinarya at hindi daw po siya masyadong handa. So, umiinit po yung usapin ngayon ng mga eleksyon, no? At marami na po yung walang tigil sa pag-iikot ngayon, no? Hindi pa nagsimula yung campaign period, nagsisimula na po sila nag-iikot. Kunwari namimigay ng ayuda, namimigay ng akap, no? Namimigay ng mga bigas, no? At para makuha nila yung boto ng sambayan ng Pilipino. Kaya abangan natin mga kababayan, actually marami pa po tayong dapat pag-abangan sa mga Duterte, no? Hindi po tayo nakasigurado na sa kanila na po yung administrasyon ito. Dahil kapag nag-endorse si PRRD at si VP Sara, wala na. Tapos na yung laban. Dahil alam ng Pilipino kung sino ang nagtatrabaho ng patas. Kaya yan po yung Duterte legacy na ating nakikita ngayon. Okay, maraming salamat po sa DCR 1026, si Admar Bilyando, and of course si Attorney Trixie Cross, political vlogger, commentator. Thank you po sa inyong napakagandang interview at may natutunan po tayo. Pati na rin po yung ating mga viewers na mga kababayan. Thank you and God bless po sa inyo.